At magandang proyekto yung C5 na ngayon, lalo-lalo na ng mga bagyuhan, nagagamit na yan. Tuwan-tuwa yung mga taga Cavite, Las Piñas, Parañaque at Makati doon sa pagkakagawa niyan. And that's why I'm very proud of that project. But it's very important na na-establish na walang double entry. Halimbawa, maliwanag yun, na walang realignment dahil dalawang project yun, na walang overprice, talagang zonal value, lahat ho in order. Kaya mabuti naman. Kaya sabi ko, dapat din, yung mga ibang kandidato, ganyan din, paimbestiga din sila sa mga potential conflict nila. Sir, hindi ba nakinabang yung mga kumpanya nyo doon sa C5? Walang pinakinabangan yon. Sasabi ko nga na lahat yon ay above board. Yun ang pinatunayan namin lahat doon. Ang nakinabang doon ng tao, dahilan sa, kung alam mo, kung hindi ko pinadaan doon, hindi matatapos yung proyekto. At sabi ko nga, hindi naman ako nabayaran pa. Pinayagan ko na. Kaya nga kung merong, in fact, akong problema, sa tingin ko, ako pa nawalan doon. Pero okay na yun, para makatulong lang sa akin mga kababayan. At gusto ko lang, malinis ang aking mga pangalan. Dahil maski piso, hindi ako gumagawa sa gobyerno. Ako naman, marunong akong kumita on my own. Marami naman tayo na ipundar na sa paghihirap natin. Pero maski kailan, hindi ako gumawa sa gobyerno. Did that episode teach you anything about politics? Madumi din ang politika na nag-iimbento na yung ibang tao para mapagbintangan ka lang. At saka yung marami kang ginagawa, lalo pang pinupukol ka, samantalang yung walang ginagawa, hindi naman pinapansin. Kasi mahalaga din naman na pag sinabi mong babaguhin mong infrastruktura ng ating bansa, halimbawa, may nagawa ka naman maski barangay road sa lugar mo. Kasi kung wala ka pa nagagawa maski na anong kali sa buong buhay mo, paano mo na babaguhin ang infrastruktura ng ating bansa, di ba? So palagay ko, importante rin naman yung pagsabi mong babaguhin natin o aayusin natin ang infrastruktura ng ating bansa. Kaya mong pangatawanan yan at kaya mong ipakita na may nagawa ka na noong nakaraang panahon na kaya mo yan. Do you think the other candidates have the kind of experience that you have? Hindi lamang naman karanasan. Kakayahan. Kakayahan din. Mahalaga yan kasi kailangan mong creativity dyan Kailangan innovative ka dyan. Kailangan malakas sa loob mo dyan. Kailangan masipag ka dyan. Pero sa akin kasi, sa liderato naman ay masasabi naman natin na bilang Pangulo ng Senado, bilang Speaker of the House, tayo lamang naman ang naging ganyan at nakakuha sa pribadong sektor ng karanasan. Tayo lamang naman sa history ng Pilipinas na nakakuha ng ganyang karanasan. Subalit ang mahalaga, kung ano yung nagawa mo, mahalaga din naman yon. At ngayon nakita ko na tinatanong ako ano ba raw ang aking advantage dyan. Sa akin hindi advantage yan. Kasi sa kabila ng mga yan na nakamit natin, Ricky, dinanas ko naman ang hirap at nararamdaman ko kasi talaga yung kahirapan Alam mo, minsan nga, sasabi ko rin, pag hindi ka talaga dumaan sa hirap, hindi mo talaga maintindihan yan. Pero pag dumaan ka talaga dyan, yung halos wala kang makain, yung hindi ka makapag-aral, hindi ka makapagpagamot, hindi mo alam kung magkakatrabaho ka o hindi. Pag nadaanan mo yan, then naintindihan mo talaga kung ano yung hinihingi ng 90% ng ating mga kababayan. Iyan ang napakahalaga, kasabay ng ating karanasan. Kaya ako naman gusto ko lang pagsamahin yung dalawa na yan. Well, if you look at the life of Manny Villar, it's very clearly a life that's got a lot of experience. Lumaki kayong mahirap, kumayod kayo, yumaman kayo, pumasok kayo sa politika. Do you think that that is going to be, at the end of the day, the advantage that you have over everyone else? Yung karanasan ninyo? Sa akin yung naranasan kong hirap dahil alam ko talaga yan. Tapos nakikita ko yung tao, gusto na nila sabihin, kasi nakikita ko, ang hinahanap nilang Pangulo, yung kayang bigay sila talaga ng bahay, yung kayang bigay sila ng trabaho, yung kayang bigay sila ng pang-hospital, yung kayang bigay sila ng pag-aaral. Yung kaya. At yun talaga ang solusyon natin, hindi yung mga ngako lang. Sa tingin ko, yun ang masasabi ko na advantage natin. At sabi ko nga, mahalaga din, pagtingin mo sa isang kandidato, sino ba ititignan mo? Ako naman, sasabi ko, si Manny Villar na ito, ako naman ay hindi perpekto, madami rin akong problema, madami akong hirap na pinagdaanan, madami akong mga kabiguan. Subalit, pagtingin mo sa akin, ito na yung ihahalal mo. Hindi ako yung ibang tao. Wala akong tao sa likod. Hindi ako yung mga magulang ko. Ako ito.
What you see is what you get. What you see is what you get. And I think that's pretty clear with most people. No? You've been pretty consistent nga sa mga sinasabi ninyo. You know, you look at the race, it's a very strange race, sir. No? I mean, ang dami natin nakita ngayon in the last several months na so unexpected. Yung pasok ni Noynoy Aquino, and then many of the people who you were originally running against, wala na. They've either withdrawn, like Lacson, or they've slid down to vice president, like Rojas, Legarda, Chis Escudero. At this point, we don't know. And then biglang pumasok itong si Noynoy Aquino. How do you explain something like that? Na katulad nga ng sinasabi niyo, you never said it directly, pero clearly you're a guy with so much experience, and yet here's Noynoy Aquino. He's topping the ratings. How does that make you feel? Well, okay lamang. Alam mo, napakarami ko na kasing nakita sa aking buhay. Napakarami ko ng mga naging problema. At yung mga ganitong mga pangyayari, hindi na ako nagugulat. I have fought many battles with greater odds than this, and somehow nakasurvive naman tayo. Wala ka talaga magagawa. May mga, nung mangyari ng Asian crisis noong 98, hindi mo rin naman talaga inaasahan yun. That one was tough, and that one was easily 10 times tougher than this problem for me. So, okay lang yan. Sa akin kung ano dumating, basta gawin mo lang yung magagawa mo, and tingnan mo kung makakaya mo, kung hindi naman, anong gagawin mo. Kaya lang, sa akin, kaya nung sinasabi ko pa na masyado matagal pa ang eleksyon, kasi kami, for almost 3 years, halos 10 kami na nagbabakbakan nun eh. Oh. Pero ngayon, iba na mga players. Actually, Ricky, nakakalungkot din naman. Namimiss ko rin yung mga nakakalaban ko ng mga nakakaraang mga buwan. Iba na kasi ngayon eh. Oo nga. Pero okay lang yan. Do you think in the end it will be between the two of you, or do you see anyone else, maybe a third candidate Well, it coming? may not be fair to the other candidates, so I cannot say that. Marami nagsasabing ganyan ang mangyayari. Pero to be fair with the other two other candidates, ang Pangulong Erap at saka si Gibo Teodoro, palagay ko naman malalakas din naman sila at hindi naman natin pwedeng i-rule out at this point. All right, we're talking about candidacies now, no, sir? And sa ngayon, you don't have a vice presidential candidate yet. And the field looks pretty open at this point, no? How important is it, before I ask you kung sino yung pipiliin mo, how important is it for you as a candidate, and maybe even as a president, to have the right vice presidential candidate? Mahalaga ba yan? Malaking bagay ba yan sa'yo? Well, dalawang bagay. Sa pagpanalo, ang Pilipino kasi nag-elect separately ng vice, separate yung presidente. Hindi kagaya sa Amerika, magka-team eh. Dito, hiwalay. So, maraming mga pagkakataon na nananalo yung ibang presidente, ibang vice president. Pero maganda na rin yung ka-team mo ay magkapareho kayo ng mithiin o objective, prinsipyo. At maganda magkakasama din kayo. So mahalaga rin naman, ginagalang mo yung vice president mo at ginagalang ka naman niya. Mahalaga na rin yung for better teamwork. Siyempre, mas maganda na rin na tuloy-tuloy yung inyong trabaho dahil kung siya ang mananalo, malamang bibigyan mo rin ng cabinet position yon. So mahalaga na pareho. Magkamukha, hindi naman kailangan exacto the same, no? Na parehong-pareho. Pero at least magkamukha yung inyong gustong mangyari sa bayan. Meron ba kayong nakikita ngayon na posible maging vice ninyo? Kasi sabi mo nga, I think any candidate will have to make it very clear to his running mate that I'm running for president, you're running for vice, you defer to me. Anyone will say that. Whether they say it in public or not, ganun talagang pagpili, no? And then the other one is same idea, same vision as you. I'm looking around and, well, syempre maraming mga bali-balita. Have you, in your mind, have you chosen your vice president yet? Well, sa mind ko meron naman ako napili na. Kaya lamang ay siyempre hindi natin pwedeng sabihin sa ngayon yan. And mahalaga kasi din na magaling din at maganda rin naman ang chances na manalo ng iyong vice presidential candidate. And I think yun namang nasa isipan namin, nami-meet yung criteria na yun. Nag-usap na kayo, nag-agree na po itong taong to na tumakbo bilang vice president ninyo? Well, sa palagay ko naman ay nasa
sa final stages na, masasabi natin.